Here are my chosen possible top 5 candidates before the preliminary competition or even after the preliminary competition. Pero depende, no? And let us base sa kanilang advocacy, syempre, pati na rin sa performances nila. Let us now start with Nicaragua. And yes, Nicaragua for me has the best, siguro probably, yung pasarela niya. She has the best pasarela if you're going to compare it with other candidates. She is well prepared, one of the most experienced, and if you will observe yung mga footages niya from pageant vloggers, mga journalists, mga ibang candidates, ang flowy, napaka-smooth ng kanyang pasarela. Regardless kung ano yung suot niya, mapa swimsuit, gown, casual wear, mga ganon. Ang galing niya maglakad, no? And you can really sense her very strong aura na makikita mo na, sino yun? Who's that girl? Yung ganon. And yes, I believe she can easily penetrate top 20, top 10, all the way to top 5. So magkakaalaman na sa Q&A. And basing from her advocacy, she is advocating mental health because in her country, she is a famous celebrity or a personality. Ang dami niyang fans. So she has a wide fan base and sometimes yung ine-experience niya na nagkakaroon siya ng anxiety, no? Kasi lagi siyang naka-public. Kaya kung minsan nai-stress siya, gusto niya mapag-isa. That's why naalala ko sa advocacy niya, she wants to spend her time alone or with family sa sunset. Kasi yun yung way para makapag-relax siya away from a stressful environment na away sa mga fans. Second is Thailand. Obviously, she is the strongest na na-send ng Thailand. Tapos, ang isa pa, she is well experienced. She already holds the title as Miss Supranational na nanalo noong 2019 and mahaba yung kanyang reign due to the pandemic, no? Kaya na-expose na siya sa mga different charitable institutions, yung mga campaign, mga causes. Kasi nga, 'di ba, hinihintay pa yung next edition ng Miss Supranational during the pandemic. So in this case, makakatulong talaga yung advocacy niya na nakakapag-empower siya, nakakapagbigay siya ng livelihood projects sa mga grassroots. So, yun yung kanyang nagawa and currently na gusto pa rin niyang gawin. Ayan. And if you're going to observe din yung kanyang pasarela, ayun, talagang hubog na talaga yung katawan niya ngayon. There is a big improvement if you're going to compare yung pasarela niya nung sumali siya sa Miss Universe Thailand na si Vina ang mas, 'di ba, ganun siya, mas makita mo na mas energetic, but now nag-transform na rin yung pasarela ni Thailand. So she can also easily penetrate top 20 tapos top 10, and good speaker siya. Makikita niyo naman very eloquent, very alam mo yun, dire-diretso siyang magsalita sa English. Kaya, magaling na speaker to and she can carry the brand ng Miss Universe very well kapag mananalo siya. Number 3 is Dominican Republic. And maraming mag-agree or disagree, but gumawa siya ng eksena upon arrival. Kasi naka-jet plane siya, private jet plane. Tapos, you can really feel something in her na parang hindi ito ordinary candidate. It's because she looks so expensive, she looks so regal, tapos lahat proportioned sa kanya, perfect yung kanyang styling, and then maganda yung nag-handle sa kanya because they know how to dress her well, tapos yung kanyang character or personality, nagre-reflect talaga sa damit niya. And she is also friendly, she is also bubbly, hindi siya mapagmataas, walang ganun. And ang pinaka sa kanya is yung advocacy. As in, mapapaganon ka talaga kasi hindi ka nag-expect na ang ganda, napaka-deep, napakalalim ng kanyang credentials. Scientist pa siya, tapos nakakapunta pa siya sa UN and nakakapag-represent niya ng kung ano man yung mga causes niya. That's why, pagdating naman sa mga marketing, she can really represent the brand very well. Kasi hindi lang siya matalino, kundi talagang she can easily empower the society, especially the young individuals, the younger generations. Kasi marami talaga siyang pwedeng ipamalas. She can also be
the future prime minister, future president, yung mga ganun, future diplomat. Kasi parang diplomat na diplomat talaga yung dating niya. Fourth on my list is South Africa. So another another candidate na talagang ipasok mo na lang sa cubicle. It's because, grabe, isa din siya sa dapat nating abangan, especially sa Q&A. And of course, obviously, she can ace the preliminary interview kasi ang dami rin niyang advocacy, ang dami niyang background na very inspiring, very empowering, no? And, syempre, pagdating naman sa kanyang pageantry experience, kung mapapansin nyo, well-dressed din siya. Alam natin na confident siya na hindi niya ine-exage yung mga eksena niya, no? She is also approachable, hindi siya snob, wala kang mafe-feel na negativity towards her. Although may mga kumakalat na issues about her, but then, hindi naman yun yung basis para i-unplace siya. But then, aabangan ko pa rin siya, especially kapag makapasok sa top 5. Kasi marami ka rin matututunan sa kanya. And you just take a look sa kanyang advocacy doon sa Miss Universe app. Doon mo malalaman kung bakit isa siya sa dapat nating abangan, especially kapag makapasok sa top 5. Mark my word, ang galing ng kanyang advocacy, and she is also a practicing lawyer. So, hindi clear sa akin kung nag-practice na siya ng lawyer or aspiring lawyer. Basta, nasa legal department yung kanyang field. And our number 5 is Philippines. Akala nyo wala, ha? Okay, bakit siya deserve na mapasok sa top 5? Una sa lahat, if you're going to observe her fashion style, marami talaga ang namaling akala sa kanya na parang wait yung ganon. Kasi if you're going to analyze yung kanyang fashion trend or sense, yung mga ganon, may personality yung kanyang style. Very alta talaga, very expensive din, very classy, yung mga ganon. Pero approachable kasi gustong-gusto siya ng mga tao na nandoon, yung mga staff, yung mga pageant fans or pageant vloggers, kasi there's something in her na gustong-gusto mong lapitan, no, gustong-gusto mong kausapin kasi napaka-warm yung attitude niya. And yes, if you're going to observe sa kanyang advocacy, i-try nyo rin kayang basahin yung Miss Universe app pagdating sa profile ni Michelle D. Makikita nyo na iba siya kasi tutok na tutok talaga siya sa advocacy, and pagdating naman sa background, meron siyang 2 kapatid, hindi lang isa, kundi 2 na na-diagnosed na merong autism spectrum disorder. Challenging ito kasi lifetime mong susuportahan sila, susubaybayan mo, and protektahan mo sila kasi nga 'di ba prone sila sa mga injuries, accidents, or even bashings or discrimination. Kaya makulay din ang advocacy niya na I believe pasok na pasok sa standards doon sa Miss Universe na hindi eme-eme talaga. I strongly advise na i-visit nyo din yung mga profiles ng candidates, lalo na sa mga bet nyo after nyo mag-vote. Kasi dito mo talaga malalaman kung deserving silang makapasok sa top 20. Kasi nga no, medyo malaki yung percentage ng criteria sa preliminary interview kung saan i-defend talaga nila yung advocacy nila at malalaman kung eme-eme lang yung mga advocacy ng iba. Tapos, ang example dito is, correct me if I'm wrong dito ha, possible na 50% yung preliminary interview or 60%, tapos 20% lang dun sa swimsuit or gown. Kaya malaki talaga yung percentage dun sa preliminary. Again, correct me if I'm wrong dito ha. And syempre, plus attitude. Kasi I think silent criteria yung attitude, including din sa mga fun behavior ng candidates. Kaya, kaya bawas-bawasan natin ang bashing. Let us promote kindness campaign. And of course naman, let us vote for Michelle D kasi meron pang remaining days for her to vote para makapasok siya sa top 20. Yun yung isa sa mga pag-asa para at least masimulan ulit natin ang placement streak. And of course, I hope na panoorin niyo pa rin ako even after itong Miss Universe Pageant Fever kasi meron din naman akong pwede ma-share na non-pageant topics. And thank you so much kasi I am happy na may nagsasabi na may mga natututunan sila sa mga vlogs ko. O, di ba? Pero hindi natin talaga may iwasan na may mga bashers.
Ganun talaga ang buhay. You cannot please everybody. But then, continue lang. Basta wala tayong tinatapakang tao. Okay, so once again, I hope may natutunan kayo dito sa vlog na to. Always remember to stay safe. Always be positive.